Char! Hello guys, this is Ryan. You are watching again a short vlog for our today's short episode. Ayan. Hi! Wednesday po ngayon, 9:13 na po ng umaga. Kakagising ko lang. Actually, panggabi ako kagabi, Tuesday. And then, today morning, maaga ako nagising. Maaga po talaga ako lagi nagigising. And I decided na mag-shoot ng isang vlog. Yung natural vlog lang ulit. Oo, magkamustahan naman tayo. Alam nyo, pasensya na sa mga hindi... Pasensya na po sa mga hindi ko nare-replyan. Pasensya na rin sa mga nagme-message na hindi ko masagot sa mga comments. Ayan. Ang dami nagtataka bakit na wala na akong mga vlogs. Ayan. Wow! Akala mo talaga. Sa mga kabayan na pumupunta ng shop. Kailan na next vlog mo? Oo. Ay, ito na nga. Hay, nagkakape ako ngayon. Tapos, nag-edit lang ako ng mga pictures ng ilang mga video sa phone ko kasi recently nag-island hopping kami ng mga kawork ko. So, ang dami nangyari doon sa mga panahon. 2 weeks yata, 3 weeks na ako hindi nakakapag-vlog. Kasi, talagang magpapahinga po talaga ako pagkatapos ng trabaho. Even sa pagla-live, hindi rin tayo makapag-live na even my day off. So, 2 weeks na ako walang rest day, guys. Dahil this Sunday, mag-open ulit kami. So, I'm not sure kung mabibigyan ako ng rest day. But hopefully, oo. So, the purpose of this vlog is to makapagkamustahan naman tayo. Kamusta yung mga ganap sa buhay? Kamusta yung season this year? Oo. Diyos ko, Mayo pala. Ay, June! Grabe, ang bilis ng panahon, no? Parang kamakailan lang. Nagwe-welcome lang tayo ng season. Mga first season na nila, ganyan. Ayun, ito na. Diyos ko, Hunyo na. Ako naman talaga, I'm so thankful and grateful sa mga nanonood pa rin ng mga vlogs. Oo. Talagang ang dami kong mga gusto kong gawin, pero kapag andun na ako sa point na gusto ko na siyang gawin, yung katawan ko, never mind, ipahinga ko na lang. So talagang, if ever makapahinga man ako after ng duty, ganyan, nagpapahinga po talaga ako. But sabi ko nga sa ano ko, di ba, sa recent post ko, mga post ko, I will do my best ulit na makapag-vlog. Dahil na-miss ko ulit mag-vlog, guys. Oo. Anyways, ang dami nangyari. Hindi tayo nakapag-vlog. Actually, TikTok vlog lang yung ginawa ko. Sa mga nagtatanong sa akin, patungkol po doon sa updated Foreigners Act, yung mga batas for the foreigners dito sa Croatia, na approve na daw yung batas. Okay, so pag-uusapan natin yung mga amendments na yan. But again, disclaimer lang ha, hindi po ako bihasa. I'm just sharing with you yung mga ideas na naiintindihan ko at alam ko na dapat nating paghandaan, lalo na in the future. No? So, yan. Pag-uusapan lang natin yan. So, but before that, yes, kamusta yung mga nagtatrabaho sa supermarket? Kamusta yung mga nagtatrabaho sa hotels? Ayan. Marami nagtatanong sa akin kung normal daw po ba na walang day off dito. Okay. Sa mga first-timers, kung kayo ay galing din ng Middle East, na kayo ay may stable din na schedule, ayan, at kayo ay nandito for your seasonal job, sa seaside kayo naka-assign, yes, guys, normal po, lalo na kapag peak season, ang walang rest day. But yan po, dapat ay bayad. So, hindi naman kayo basta-basta pag papasukin ng walang dahilan. So, they will inform you naman or paano yung mga excess days na pinasok ninyo na supposed to be rest days ninyo, dapat yan ay pinag-uusapan. But yes, even mga locals naman po, ay minsan wala rin silang rest days kagaya natin. So, wag nyo iisipin unfair, wag nyo iisipin na kayo ay nilalamangan. Ha? Basta pakiramdaman nyo rin yung mga nakikita nyo sa paligid at dapat na pag-uusapan yung mga araw nga na pumasok kayo na dapat ay rest days ninyo. Yun ang pinakamahalaga. So, ano pa ba yung mga ilang pang mga questions sa akin? Ayun.
Hindi ko rin ma-sure bakit ang daming natatakot ngayon sa seasonal. Although normal naman din na matakot tayo. Hindi ba totally matakot, guys? Kumbaga, imbis na matakot tayo, we just have to come here prepared na lang. Yun, yung tamang term. Prepared dapat tayo. Kasi nga, lalo na ngayon na ang tagal na na-release ng mga working permits, I understand some of us ay as early as possible, they are trying to find another job for long term dito sa Croatia. Dahil nga, some of the people, some of our kababayans are worried din, lalo na kapag sila ay, lalo na kung ayaw nilang ma-stock after ng season. Okay? So, possible po na makahanap pa rin kayo ng long-term job even as early as this, yes, but hindi siya ganun ka, alam yon, ayoko kayo bigyan ng false hope, but may kahirapan na maghanap ng panibagong trabaho. Lalo na kung kayo ay mag-a-apply this June, July. Dahil nga, we will expect, lalo na kung kayo ay nasa seaside, na busy ang mga companies, busy yung mga employers sa season, and hindi nila kayo ma-accommodate to process your long-term job, no? Kasi bibihira lang din naman ang mga long-term, hindi yung bihira, or siguro hindi sobrang dami na mga long-term jobs sa seaside. No, so yes, you can still find another job, but okay, always remember na even though na kayo po ay nakahanap ng long-term job, ay kayo ay pwede agad-agad mag-resign sa inyong current employer. Ang dami pong mga ganyan, lalo na sa first-timers dito kakadating pa lang. Yes, sabi ko nga, I understand na you are worried, but hindi po ganun ka basta-basta na kapag kayo ay nakakita ng long-term job, ay mag-resign na kayo para lumipat ng panibagong trabaho. Remember na may mga contracts po tayong pinirmahan sa ating mga employers. At the same time, di ba, nasa ano pa rin yan, nakatali yung ating mga TRC sa ating current employers. So, hindi natin pwede sabihin na ang reason natin bakit tayo mag-resign ay nakahanap tayo ng panibagong trabaho for long term, which is somehow magiging unfair sa part ng current employer natin. Okay? Kaya bago kayo maghanap, mas mabuti na kausapin niyo muna yung current employer ninyo kung may mga possibilities po ba na ma-absorb ako, makapag long-term job ako instead of seasonal, ganyan. So, kung seasonal, kung yearly man, kung i-absorb man ninyo ako, pero close po tayo ng winter, paano po ba yung setup ng mga ganon? Ayun, pag-usapan nyo yung mga ganong setup. At also, guys, ayan, ito, sabi, lagi kong nire-remind sa lahat, huwag nyo solohin yung mga iniisip ninyo, lalo na kung kayo ay may mga agencies. Okay? Makipag-coordinate muna kayo sa mga agencies bago kayo gumawa ng isang hakbang kung kayo ay may mga planong lumipat ng trabaho for long term. Okay? Normal po, mag-worry tayo. Normal yan. But we have to think na dapat tayo ay fair sa lahat ng parties. Okay? Para walang hassle na mangyari, walang gipitan if ever na mangyari kung tayo man ay makahanap ng long-term job. No? So, short vlog lang naman to, guys. Oo. Sabi ko nga, siguro kung makakagawa ko ng daily vlog, mga short vlog na lang gagawin natin. Mga update na lang muna. Oo. Nakakapagod! Pagod na yan siya. Ano kasi, pag Tuesday talaga, as in. So, ang dami talagang trabaho pag Tuesday. Talagang 9 p.m. nga ang uwi ko dapat. Nung nakauwi na ako kahapon, mag-12 midnight na. Dahil nagpapalit nga ako ng presyo. Ayan. So, ang next natin pag-uusapan yung amendments. Ito na. Okay. So, yes, na-approve na po yung Foreigners Act for 2026 at magte-take effect siya, if I'm not mistaken, ng June 4. Yes, so June 3 na ngayon. Para sa mga foreign workers. Ano yung mga na-approve na mga batas for the Foreigners, sa Foreigners Act ng 2026 dito sa Croatia? Ayan. So, yung possible Croatian language requirement, yung paglipat ng mga empleyado sa same job sa employer, yun yata yun.
ang housing standards for the foreign workers and yung mga responsibilities ng mga agencies and ng employers ninyo. But doon tayo magpo-focus sa language exam. Dahil marami ang mga natatakot. Kahit ako rin naman, guys. Although, 2028 pa naman yung expiration ng TRC ko. 2025 ako nag-renew. So, 3 years ako yun. So, yung language exam, let's say for example, ito na nga, na-approve na nga siya ng June 4. June 4 ba? Tama ba? Tama, di ba June 4? So, magte-take effect siya, yung language requirement exam ay magte-take effect ng June 2027. Huwag kayong mag-worry. May panahon pa tayo, may 1 year pa tayo para makapag-review, may 1 year pa tayo para makapag-prepare. Lalo na sa mga magte-take ng renewal na aabutan ng June 2027, language exam. Okay, huwag kayong kabahan. Normal lang po. So, ang iti-take nating test, yung A1 language exam, I will try to find kung ano yung mga nialaman ng A1 exam para at least nakapag-prepare din ako. But sa mga nagtatanong, ano yung ginagamit ko? Actually, hindi ko pa siya magamit. Ito lang yung nirecommend ni Madam Cres, kabayan dito sa Kot Dubrovnik. Ito talaga. May mga, baka may mabili kayo sa mga bookstore na Dobrodoshli, Yedan. Bay Miss Yashna Bareshit. Pero hindi ko pa talaga ginagamit. Sabi ko nung binili ko to, everyday by one page lang ako. Pero wala pa ako sa wala pa talaga ako sa 10 pages. Oo. Nalimutan ko na yung mga inaral ko dito. Pero, okay. Ganun talaga. At saka alam nyo, huwag yung isipin na kayo ay nahihirapan ng Croatia dahil binibigyan tayo ng pahirap. Pahirap, hindi siya pahirap guys. Kagaya ng language exam. Isipin niyo na kaya siya ginawa ng Croatia, number 1, dahil part siya ng Schengen, is meaning, gustong mag-stick ng bansa sa mga foreign workers. And then, language is one of the key para magkaroon tayo ng integration or connections between locals and foreigners. Diba? At the same time, lagi ko kasi sabi, i-take advantage nyo rin na kayo ay natututo ng isang panibagong lengguwahe. Yes. May magko-comment na naman dyan na hindi naman ganun kalaki ang sahod, pero ang bigat-bigat ng requirement. Again, guys, wala naman kasi sa Pilipinas. So, tayo yung foreigner dito, may mga batas din sila na pinapatupad, di ba? So, you just have to respect, and sa mga first time mag-a-apply o papunta na dito, ayan, at least you are now aware na magiging requirement ng language exam, di ba? So, better na at least bago kayo makapunta dito, may idea na kayo sa basic language. At the same time, ayun, talagang kung hindi man kayo pag-aralin, ay magsariling sikap talaga. Ako ay sariling sikap. Sariling sikap. Yes. So, kaya yan. Huwag kayong mawala ng huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong kabahan. Normal yung, sige, normal yung kabahan, pero huwag yung isipin na hindi nyo kayang ipasa. No? So, mga galingan ng Middle East, nakakapag-Arabic, di ba? O ito pang, bakit hindi nyo kaya makapag-Croatian? No? At saka naniniwala ko na tayo mga Pilipino ay matatalino. Yes, so i-take nyo as advantage na kayo ay magkakaroon ng idea sa isang another language na naman. Kayang-kaya nyo yan, huwag kayo panghinaan ng loob. Hindi nyo kailangan maging bihasa, hindi nyo kailangan maging fluent. Ang mahalaga, kayo ay knowledgeable, kayo ay nagiging preparado sa mga pwedeng mangyari sa future. And yung everyday na interaction ninyo through locals ay napakalaking tulong po para kayo ay magkaroon ng idea sa basic Croatian language. Yes, so yon. Good luck. Kayang-kaya nyo yan guys. Huwag kayong panghinaan ng loob. Sama-sama tayo. Yeah, sama-sama tayo. Ito pa, before we end our vlog, ayun, yung work and life balance. Ayan, last na to. Ayoko pa habahan yung vlog. Yung work and life balance na automatic po ba na kapag nandito ay magiging less stressful na yung buhay, ganyan. So, recently ko rin sa TikTok yan. So, sagutin natin dito sa YouTube. Lahat ng bansa ay hindi perfecto, guys. Kahit tao, hindi perfecto.
Yung work and life balance na sinasabi natin is depende yan sa kung paano i-define ng tao yung work and life balance. May mga ibang tao na after ng trabaho, masaya na sa pagtulog, sa paghilata. May mga iba naman nagagala, kakain, nagka-travel, pag day off, ganyan. So, yung work and life balance na sinasabi natin guys, depende yan kung paano i-define. Depende po yan kung paano ninyo gagamitin yung inyong oras after yun ng trabaho ninyo. At depende po yan kung paano ninyo isinasatisfy yung sarili ninyo sa mga bagay na ginagawa ninyo after ng trabaho. Hindi kailangan maging magalbo ang buhay after ng trabaho, guys. Ang mahalaga, may sapat kayong pahinga at kayo ay masaya sa ginagawa ninyo. Yun lang. So, huwag niyong isipin na pagdating nyo dito ay automatic wala na yung stress sa buhay. No. Hindi mo wala sa buhay ang stress. Yung mga responsibilities, mga bayari, language barrier, adjustments, trabaho, pagod na pagod, lahat yan. Normal yan kahit saan bansa tayo magpunta. But huwag yung kakalimutan na gawin yung mga bagay na gusto ninyo after ng trabaho. Pasayahin ninyo yung sarili ninyo after ng trabaho kung sa anong parang gusto ninyo. No, yun lang. So, this is part 1 of our day-to-day, inshallah. ng ating daily vlog. And again, thank you so much sa pagsama sa ating short vlog for today. Nagkamustahan lang tayo. Sige, gawin natin itong mga ganito klaseng vlog. Yung short kamustahan lang. Kung ano yung mga pwede natin mga pag-usapan sa mga vlogs natin. Yung wala tayong, yung talagang ano lang, on the spot lang. And hopefully, is nakapagbalik vlog ulit ako. Nabis ko na talaga mag-vlog as in. But, naging active naman ako sa photography and sa mga ilang niche na ginagawa ko. Mga gawa ng short reels, mga short vlogs, mga TikTok, ayan. Sa YouTube talaga. Kasi talagang pagod na pagod sa trabaho ang person. Yes, so thank you so much guys for watching. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Mahalay nyo, yan ang ating maging next content sa ating channel. So may pasok pa ako mamaya. I'm not sure kung anong schedule ko bukas. But supposedly nga pa, umaga ko ngayon. Kahapon lang, inano ko lang amo ko. Nagpatay mali siya lang din ako. Ay, di ba, saan ako bukas ngayon? Panghapon ako bukas na. Ay, ngayon yun. Panghapon ako bukas na, di ba? Tapos napaisip siya. Kasi nga, yung dalawa ko kasamang Nepali, yung isang Nepali pang umaga kahapon, tapos si Bibek. Tito ko si Bibek, anong schedule mo bukas ng hapon? Eh si Uncle, pang hapon din. So, umaga ako, oh my God. So yan, sinabi ko sa amo ko, nag-ano ako, patay mali siya lang, pang hapon ako bukas na. Oo. Ayun, panghapon. But we will see tomorrow kung schedule ko. Basta, I will try my best talaga, guys. I will do my best na makapag maging consistent ulit sa pag-upload ng mga vlogs. Yes, so thank you so much guys for watching. And again, good luck sa mga naghihintay ng mga working permits and visas. I hope na tayo po ay makita-kita lahat dito sa Croatia. Good luck and season po, mga kababa. Gazini Ganados. Charmaine! Anong magagawa?